Inirap na ng Department of Transportation ang budget sa House Appropriation Committee para sa mga proyekto na naglalayong masolusyonan ang traffic congestion sa Metro Manila. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok. Live. Nel. Magandang tanghali, Lakay. Kabuang 55.4 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa taong 2017 na ipiniresinta ngayon dito sa Lower House. Sa budget deliberation ng Appropriations Committee, ipiniresinta ng DOTR ang kanilang mga malalaking proyekto na inaasahang makatutulong upang malunasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Kabilang rito ang Metro Manila Bus Rapid Transit sa Quezon Avenue na nagkakahalaga ng 937 million pesos, Integrated Transport System, ang pagsasaayos ng Sangli Airport upang mailipat ang General Aviation ng Ninoy Aquino International Airport na pinaglaanan na ng budget na 707 million pesos at mga LRT extension projects. Iniulat ni DOTR Arthur Tugade sa mga kongresista na sa September 28 ay magkakaroon na ng nagdaan para sa kasunduan ng mga stakeholder kaugnay ng pagkakaroon ng isang common station ng LRT at MRT sa Quezon City. Tinalakay rin dito ang usapin sa pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa Kamaynilaan. Tutol si Representative Lito Atienza na mabigyan ng special power ang Pangulo. Sinabi ng mambabatas na mayroon namang mga kinaukulang ahensya na maaaring magtrabaho kung kinakailangan tanggalin ang mga illegal terminal o linisin ang mga nakahambalang sa mga kalsada na nagdudulot ng mabigat na trapiko. Ngunit ayon kay Secretary Tugade, may mga usaping legalidad sa mga naturang aksyon. Kailangan anya ng isang otoridad na mga ngasiwa sa trapiko at mas magiging madali sa ahensya na ipatupad ang mga hakbang ng administrasyon upang masolusyonan ang problemang ito. Dagdag ng kalihim, kailangan rin nila ng special power upang mabigyan ng solusyon ang problema sa mabagal na pagbibigay ng mga plaka ng mga sasakyan at lisensya. Kinwestiyon naman ni House Speaker Bebot Alvarez ang kwalifikasyon ng mga undersecretary ng DOTR sa posibilidad na magkaroon ng conflict of interest sa mga dati nilang trabaho sa pribadong sektor. Tiniyak naman ni Secretary Tugade na wala namang magiging conflict of interest sa kanyang mga undersecretary sa ahensya at pinili niya itong mabuti upang magtrabaho sa ahensya. Sa ngayon ay naka-break ang sesyon, ang deliberasyon ng budget ng DOTR at mamayang hapon ay magpapatuloy ito. Yan muna ang ating update. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat mula sa House of Representatives.